Una po sa ating mga balita, mahigpit na seguridad ay pinatutupad sa PITX sa harap ng patuloy na dagsa ng mga babiyahe para sa Kapaskuhan at Bagong Taon. Ang ilang biyahe sa naturang terminal, ubusan na ang tickets. Ang update sa sitwasyon doon, alamin sa sentro ng balita ni Gab Villegas live. Angelique, tuloy-tuloy lamang yung pagdating ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange na uuwi sa 2 araw bago ang Pasko. Papunta sana ng Baguio ngayong araw si Jeric para magbakasyon ngayong Pasko. Alauna ng hapon kahapon pa umalis si Jeric mula Sorsogon, ngunit kaninang umaga lamang siya nakarating ng terminal. Ayon sa kanya, nasiraan ang sinasakyan niyang bus sa bahagi ng Camarines Sur at inabot na 1 oras bago sila nakalipat ng ibang bus. Ng bus hindi gumagana, kaya tig-transfer kami sa ibang bus naman po. Kaya kami natatagalan po. So, bali ilang oras hinantay niyo bago kayo nakalipat? Mga 1 oras po. Tapos, bali, mabagal din po yung patakbo ng bus po. Bibili sana si Jeric ng kanyang ticket sa PITX papuntang Baguio, ngunit naubusan na siya dahil fully booked na raw ang mga biyahe. Kaya naman, walang choice si Jeric kundi magpunta ng Pasay para makahanap ng ticket. Fully book po yun dito. Kaya ngayon, nag-iisip naman kami ng papuntang Pasay para doon maghanap ng masasakyan. Kung si Jeric ay naubusan ng ticket, nakabili naman agad ng ticket ang pasaherong si Grace na uuwi ng Nueva Ecija para ipagdiwang ang Pasko kasama ang pamilya. Ngayon lamang siya makakauwi matapos makapag-file ng leave sa kanyang kumpanya. Sama-sama lang po para sa pamilya. Ayon sa pamunuan ng PITX, aabot na sa halos 800,000 pasahero na ang mga nagtungo sa terminal simula pa noong December 19. Inaasahan na tinatayang higit 200,000 mga pasahero ang dadagsa sa terminal bukas. Tiniyak naman ng PITX na marami pa rin masasakyan ng mga biyahe ang mga pasahero patungo sa mga probinsya. Marami po tayong mga bus companies na nag-commit to add their supply. And then syempre naman po, today po, marami po tayong mga LTFRB personnel na nag-i-issue na rin ng special permits para lang din po makatugon dun sa demand natin. May paalala rin ang pamunuan ng PITX sa mga hahabol ngayong Christmas rush. Para sa mga pasahero po na habol, na babiyahe, baon po tayo ng konting pasensya lalo na po kung walk-in tayo na wala po tayong hawak na tickets. And then syempre para sa mga pasahero natin, marami pa rin po nagdadala ng mga sharp objects, flammable items. Please lang po wag na nating dalhin dahil po yan po ay mako-confiscate and then ito turn over na sa PNP. Angelique, pinapahintulutan na dalhin dito sa loob sa PITX yung mga alagang hayop tulad na lamang ng mga aso o pusa. Basta meron lamang dalang vaccination card at meron ding dish at naka-diaper ang mga ito para hindi makapagkalat ng dumi sa loob ng bus. At aabot naman sa 58 piraso ng mga ipinagbabawal na mga items ang nakumpiska ng mga otoridad dito sa PITX at ayon sa kanila, ang mga nakumpiska ay pawang mga gunting, kutsilyo at lighter. As of 1 PM ay aabot naman sa 96,444 na ang bilang ng mga pasaherong nagtungo rito sa PITX ngayong araw. Simula pa yan kaninang umaga at wala pa rin na itatala na anumang untoward incident ang mga otoridad dito sa palibot ng PITX at naka-standby rin ang iba pang mga law enforcement agencies tulad na lamang ng PNP, PCG, SAIC, MDA at iba pang mga ahensya para matiyak itong kaayusan dito sa palibot ng PITX. At meron din mga naka-standby, Angelique, ng mga medical at emergency response teams para tumugon sa anumang uri ng saklolo. At yan muna ang update mula rito sa PITX. Balik si Angelique. Okay, Gab, tanong lang, kasi may mga naghahabol pa dahil ngayon lang nabigyan ng leave o ng permisong makaalis. Okay pa ba mag-walk-in? May mga abutan pa ba sila at mabibili pang mga ticket dyan? Angelique, batay doon sa impormasyon na nakuha natin kanina mula sa pamunuan ng PITX, mga nasa kalahati ng mga nakaschedule na biyahe papuntang Bicol Region, yung masasabi nating fully booked na, at yung iba pang mga biyahe naman papunta sa iba pang mga destinasyon tulad na lamang sa Cavite, Laguna, Batangas, pati na rin sa Quezon, pwede silang mag-walk-in. Pati na rin doon sa mga papunta ng Visayas at Mindanao, pati rin sa papunta rin North Luzon,
batay doon sa datos na ibinigay ng pamunuan ng PITX, pwede pa rin mag-walk-in yung mga pasahero. Dahil yung datos na nakukuha na ibinigay ng PITX ay mga online booking lamang ito, no? So hanggat maaari kung sila ay pupunta dito sa PITX, mangyari lamang na makipag-ugnayan muna doon sa kanilang ticketing office o di kaya mismo direkta na silang makipag-ugnayan doon sa mga bus companies na kanilang sasakyan papunta doon sa kanilang mga destinasyon. Okay, maraming salamat sa iyo, Gab Villegas.